Hey guys! So by the way, my name is Ruel. Hi, my name is Mark. Yeah, you can call me Kuya Well and Kuya Mark. Wow! So napakainit dito at nandito kami ngayon sa... Kite Beach at Yes. dito yan sa Dubai. Dahil mainit dito, meron din kaming mainit at nakaka-excite na balita para sa inyo. Yes, so dito sa United Arab Emirates, isa sa pinakamahirap is summer. At syempre, kadalasan sa mga naghahanap ng trabaho dito during summer is mahirap mag-walk-in. Kaya naman may ginawa kami ngayon, kasi napakadami naming job order na pinaprocess ngayon. And dahil maraming Filipinos na willing magtrabaho dito at willing gumastos para pumunta dito sa United Arab Emirates, tourists na maghanap ng trabaho pero gagastos pa sila papunta dito at walang kasiguraduhan kung makakakita ba sila Agad ng trabaho. yes, at kung okay ba yung sweldo and everything. So kami, ang ginawa namin ngayon is trabaho na ang lalapit sa inyo habang nasa... Nasa Pilipinas kayo. Yes, that's the good thing. Kasi ang ginawa namin is gumawa kami ng group. Yan, gumawa kami ng group sa Facebook. Yes. Ang pangalan nito ay Aba Jobs UAE Direct Hire. Ipa-flash natin dito ngayon. Ayan, makikita nila. Ito yung pinaka-page. All you have to do is to join the group. join the group at makikita nyo dun yung mga ipopost namin mga available na job order na mga jobs na pwede nyong applyan. Like yung technician, mga ganyan, mga bakers, mga something na ganyan. Yes, meron. kadalasan talaga salon. Yes, salon. So ngayon, depende to sa mga employer kung ano yung hinahanap nilang trabaho. So ngayon, ipopost namin dyan every time na meron kaming job order na available. And also, syempre dadaan tayo sa tamang recruitment process din. Yeah. So, legal way tayo, legal way. Ang mangyayari dito is, siyempre, kung kayo, interesado kayo, gusto nyong applyan nyo, may message nyo kami sa Facebook or sa WhatsApp. Pagkatapos, sasend nyo yung CV nyo, isasend naman namin to sa employer. Yes. So sa employer, pag nandun na kayo, isaset namin kayo ng interview if they are interested with the CV that you send us. So pag okay na yon, so dadaan tayo sa right process. So paano ba ulit yung right process? Paulit-ulit tayo sa direct hire process pero hindi kami magsasawang ipaliwanag sa inyo kung paano ba ang process nito. Kasi eto yung pagdadaanan nyo at eto dapat yung kanilang i-prepare bago makapunta dito sa United Arab Emirates. So syempre, kailangan silang medical. Yeah, medical at kailangan ko yung kumuha ng NBI din. Yes. Pero yun is pag ano na kayo, pag na-hire na kayo ng employer na nagustuhan kayo and then magpo-proceed, bibigyan kayo ng offer letter, so mag-agree kayo. Pag okay yun, so medical. Yes. Pag physically fit na kayo, so doon na tayo mag-i-start ng process na bibigyan na kayo ng visa. So ano-ano ba muna yung mga requirements na kailangan din ni employee or candidate na nasa Pilipinas? Siyempre kailangan nilang magkaroon ng OWA. Yes. Pero OEC. yes. Pero sa atin yung part natin yung tayo ang magpo-process sa Okay. agency dun sa Pilipinas. Pero ang kailangan nilang i-prepare syempre is mga normal documentation from the Philippines like PhilHealth, Pag-ibig, SSS. Mga official ID. Oo. So, kailangan nila yun. Kahit hindi naman ID, basta may number sila ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, kasi maggagawa din sila ng POES registration, ilalagay nila kasi yun. So, isa din yun sa mga requirements na kailangan nila. So, most of the people naman na nagtatrabaho na sa Pilipinas is meron na nun, di ba kasi requirements na talaga yun. So, NBI, sabi mo nga kanina. Para malaman kung meron ba kayong case or wala. Yeah, at depende rin to sa posting kung ano yung meron kami kasi depende siya sa employer kung ano yung required na kailangan namin kuhanin doon sa Pilipinas. Like for example, kailangan nyo ng diploma. Siyempre, mas okay na ang diploma nyo is attested na. By the way, nag-a-attest din po kami ng diploma, TOR, birth certificate, sa marriage certificate. So, nag-aayos din kami nun. Pero, siyempre, kayo as nandyan, dapat prepared na. Siyempre, dapat meron din silang passport. Passport. Siyempre, hindi kayo makakaalis. Kaya Kailangan nyo ng passport. Baka mamaya nag-apply kayo, wala pa pala kayong passport. So, syempre, uunahin natin ngayon yung mga taong ready na. Yan. So, sa gastos naman, kailangan ng Placement fee. Yeah, placement fee. Gusto namin maging honest kami sa inyo. Okay? So, gusto namin sabihin sa inyo na may dalawang klaseng employer.
ang employer na willing gastusan kayo, ibig sabihin wala kayong gagastusin papunta dito sa United Arab Emirates. Pagkatapos, sila sa placement fee, sila sa visa, sila sa ticket. Sila sa lahat. Sila sa lahat. Kumbaga, may employer na may klase na employer na sila ang gagastos ng lahat. Yes. As in, wala kang gagastusin lahat, pupunta na lang kayo dito. Yeah, pero most of the time, itong group na to is mga employer to na gusto mag-hire talaga sa Pilipinas, hinihikayat namin sila mag-hire sa Pilipinas para dumaan sa legal way, para may OEC na, may PIDOS na, which is, eto naman talaga yung gusto ng consulate natin legal way na pumunta dito. Pero sa gastos, ang gusto na employer, ang gagastos is yung tao sa Pilipinas. Oo. Pero ano ba yung mga kasama sa gastos ng employee na manggagaling sa Pilipinas? Yeah, ang mga kasama sa gastos is yung placement fee, yung insurance sa Pilipinas, OWOW, ECP2, yung processing. Pero si employer ang gagastos sa ticket at visa. Actually, to be honest, ang ticket is depende pa kung gusto na employer si employee or si employer ang gagastos sa ticket. Depende yon kasi we want them to hire people from the Philippines para kayo na gusto nyo magtrabaho dito, pas magtuturist kayo, hindi na kayo magtuturist. Diretso employment visa na to. Kasi medyo risky kasi yung magtuturist ka dito, tapos dito ka maghanap ng trabaho. Pero okay lang naman yun. Kasi hindi kasi ubusan nyo ng ubusan nyo ng bala, kumbaga habang may pera ka, okay, sige. Mas kasi yung pag nagturist ka kasi, di ba, parang may chance talaga na ma-offload ka. Yun nga, isa pa yun na mahihirapan yung mga tao na pumunta dito sa tourist visa. Yung gagawin pa nila mag-cross country, papunta dito, which is mas okay na legal na natin gawin. Mas okay na sure ka na gagastos ka at pagdating mo dito may trabaho ka. Yeah. So ako, mas gugustuhin ko yun. So nagre-range kasi minsan yung mga gastos na nasa 6,000 dirhams. Okay, nandun na lahat yun kasi nga ayaw gumastos ni employer. Ako magbibigay ako na example. Meron tayong client na pumunta dito, galing ng Pinas. Siya ang gumastos ng processing. Siya ang gumastos ng placement fee. Pero pagdating niya dito, syempre meron agad siyang trabaho na pupuntahan. At malaki ang sahod. Yes. Hindi namin pinapromise na lahat is malaki ang sweldo. Depende pa rin yun sa requirements ni employer kung magkano ang ibibigay niya sa inyo. Pero depende kasi sa experience. Pero I can say na gawin tong stepping stone. Oo. Kasi alam mo, pupunta ka dito, for example, naka-tourist visa, kagagastos kasi niya nasa range ng 3,000 to 4,000, let's say, nandun na ang visa, nandun na ang ticket. So, 3,000 to 4,000, nandun na ang tourist visa na 2 months. Ticket, papunta dito. Pero pagdating mo dito, magbabayad ka pa ng bahay. Biyahe-bahay ka pa. Magpiprint ka pa ng CV. So, madaming gastos. Madaming gastos. I think more than 6,000 pang gagastusin mo doon. Pagkapos, mag-i-interview ka, maliit ang sweldo, at least dito sa gagawin namin, i-interview na kayo. Kung nag-agree kayo na okay ang sweldo, okay sa employer, so boom, kayo na yung kukuhanan. Di ba? Tama. So, itong vlog na to, or itong group na to, is sa mga tao ding willing gumastos papunta dito sa United Arab Emirates. At kailan ba sila gagastos? Pag nakuha na sila ng employer? Pag sure na kayo na kukuhanin na kayo ng employer. Okay? Kasi ang kinakatakot din ng employer is minsan gagastos sila na malaki from the Philippines. Pagkatapos pagdating dito, yung tao magre-resign, aalis, o whatsoever. Kaya ayaw nilang gumagastos, natatakot din sila. So sayang nga naman yung ginastos nila, hindi naman nila pwedeng habulin. At least kung ganun yung nangyari, pagkatapos si employer gumastos lang ng visa and ticket, so medyo hindi ganun kabigat sa loob nila na gumastos at mag-hire sa Pilipinas. Kababayan natin na nag-reply or nag-comment sa amin na how to apply. Yan na yung sagot, guys. Sa mga kababayan natin, please join the group, ABA Jobs UAE Direct Hire. So yun yung pinakamagandang naisip namin na ilapit ang mga employer sa mga kababayan natin sa nasa Pilipinas. So currently, may mga hiring kami na pinost na doon. Actually, today lang namin siya ginawa para lahat susunod is
makita ko ano yung mga posting doon ng mga jobs. And also, so syempre, hindi lang to doon sa mga taong mag-hire na mga taong gusto mag-apply. Ito din is para sa mga taong or sa mga employer na nandito sa UAE na gusto mag-hire sa Pilipinas na okay, itong taong to, itong mga candidate na to is willing talagang gumastos para Yes, kasi meron din tayong mga kababayan dito na employer. At gusto nila yung, syempre, kababayan din nila yung tutulungan nila or i-hire nila. Yan. Yeah, kasi to be honest, dito sa United Arab Emirates, subok na mga Filipino. And sinasabi namin sa kanila na if they're going to hire from the Philippines, the market is huge. Yes. Pag dito kasi pumunta sa UAE, like for example na lang, may isang flower shop na nag-hire. Okay? So, pag flower shop, gusto nila yung marunong na gumawa ng flower, ng florist bouquet. na. Florist, oo. Especially pag nandito na sa Dubai, kung sino lang yung nasa market, so sila lang yung pwedeng i-hire kasi sila yung mga tourist. Pagkatapos, tuturuan pa nila. So, mas gusto nila na dito kasi sa Dubai, pag inupo ka, pag nilagay ka doon, alam mo na yung gagawin mo. Kailangan ano mo na, skilled ka na. Yes, yun yung pinakamaganda. At so, kung kayo, interesado kayo dito sa mga jobs dito sa United Arab Emirates, not just only in Dubai kasi ngayon meron kami sa Fujairah, so in the future in Abu Dhabi, saan man dito sa Emirates, okay? 7 Emirates. Yes, so pwede namin kayong matulungan. Pero ulitin ko, walang libre. Yan, walang libre. Siyempre, Kwan. Kumbaga parang ano mo to, gagastos ka, pero mababawi mo naman agad eh. Yes, yun ang pinakamaganda doon. Kasi naka-employment visa na sila. Hindi yung katulad nito, meron na sila, dito sila pumunta, naka-tourist visa sila, pas hindi ganun ka-okay company, walang WPS, pas pupunta pa sila ng consulate, magpapa-verify. Kadalasan, hassle yun. Kasi kadalasan ang pagpapa-verify is a day before flight. So at least ito... Paano kung hindi ka na-verify? Yes, that's the problem. So, mas okay talaga na dumaan tayo sa legal way. And I think tayo pa lang din yung gagawa ng ganitong way. So, si employer natutuwa din na less ang gastos nila pero they're going to hire the best of the best Filipino from the Philippines. Kaya naman, hinihikayat ko kayo na join our group, ABA, Jobs, UAE Direct Hire. Search nyo lang yan sa Facebook at makikita yung mga post namin kung ano yung mga job order na available. Yes, yan, and i-share nila. Yan. I-share nila kasi, alam mo, kakagawa nga lang natin today, so sino man yung mga unang nandoon, it will have a lot of opportunity kasi una sila naman pupunta doon, okay? So, hindi kami magka-promise ng kung ano-ano. Sometimes kasi, let's say, pumunta sila dito, pagkatapos, hindi okay employer nila. It might happen kasi walang perfect company eh. Walang perfect employee. Baka mamaya kayo, hinar kayo, hindi pala kayo okay. O, di ba? So, lang tayo, dun lang tayo sa win-win lang kung saan makakasave si company, kung saan si mga tao doon sa Pilipinas is pupunta dito at makakasave din. Di ba? Tama. Yun yung pinaka-okay. So, Mark, ano ba ang hinihintay nila? Yeah, message us on WhatsApp and on our social media accounts na ilalagay namin dito. At syempre, join our group. Okay? Yes. So, send your CV. Send your CV. At wag dadayain ng CV. Yeah, dapat honest tayo. Yeah, kasi katulad nito, may nagpapahire nga sa atin ng florist. Gusto nila, at magician, gusto nila, video ang isesend. Yes. Kahit walang interview, sabi nga nila, as long as you can speak in English, yun yung sabi sa amin kasi, basta marunong mag-English, maganda yun nasa video, boom, baka kayo na ang hinahanap namin. So, abalang ang mamamagitan at tutulong sa inyo. So, kami ang nagpo-process kasi ng mga job order nila. So, kami yung maghatid sa inyo kung ano ba yung available. Yes. Yeah. Okay, so hanggang dito na lang guys. At join our group. Yeah. Thank you so much. See you! Bye! Baka susunod kayo na ang kasama namin dito sa Dubai! Sa vlog na video na pinapanood mo ngayon, ikaw na yung makakarating dito at ikaw na yung papanood in the future. Let's go!